Mga pwedeng kainin kapag kayo ay may regla at mga bawal gawin habang may regla. Sa pag-aaral noong 2016 dahil sa hormones na estrogen, progesterone at serotonin, ang isang babae ay nagkakaroon ng period food cravings. Ang tawag doon, mas natatakam sa maaalat. Kaya mas gusto yung junk foods, mas natatakam sa matatamis, kaya naghahanap ng tsokolate at laging gutom, kaya napapalakas ang kain, lalo na carbohydrates ang kinakain kasi pampabusog. Bukod pa doon sa pagkakaroon ng mood swings, kaya mas naghahanap tayo ng mga tsokolate o junk foods para sumaya tayo. So ito po ang mas tamang kakainin kapag may regla ang isang babae. Number 1, uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig sa maghapon. Ito ay para hindi sumakit ang ating ulo kasi nagkakaroon ng tinatawag na dehydration headache. So makakadagdag pa yan sa sakit na nararamdaman nyo. So ang Lunas, uminom ng tubig para hindi sumakit ang ulo. Number 2, kumain tayo ng mga low-calorie na prutas na napapanahon. Katulad ng saging, pipino, pakwan, singkamas. Kung mura-mura mansanas, maganda din ito kasi low-calorie ito. Hindi kayo gaanong tataba o mag-gain weight kada period ninyo. Syempre, halos buwan-buwan dadating ang ating regla. So, pag pataba tayo ng pataba, talagang mag-gain tayo ng weight. Number 3, kumain ng berdeng dahon ng gulay kasi mayaman ito sa iron at magnesium. Kasi kapag napakalakas ng regla ng isang babae, pwedeng magdulot ng anemia o bumababa yung red blood cell count na pwedeng magdulot ng pagkahilo, panghihina. Number 4, pwede tayong uminom ng mainit-init na salabat kasi anti-inflammatory to o laban sa pamamaga para bawas yung mga kirot at pagkahilo na nararamdaman kapag ang isang babae ay may regla. Number 5, maganda ang manok kasi ang manok high protein bukod pa dun sa iron content nito. Kasi sa mga pag-aaral, kapag mas kumain ang isang babae ng iron, mas hindi siya nagugutom sa maghapon. So, mas konti ang makakain niya at hindi siya magigain maigi ng weight. Number 6, pwedeng gawing almusal ang itlog para hindi kayo ginugutom sa maghapon dahil mataas din ito sa protina. Number 7, pwede tayong mas kumain ng isda kasi ang isda ay mayaman sa omega-3 fatty acids para iwas dun sa mga mood swings o pagkalungkot. Hindi ba mas malungkutin tayo o mas masungit tayo kapag may regla kasi nga may nararamdaman. Number 8, pwede din ang nuts. Bukod sa high protein, may omega-3 fatty acid, meron pa siyang magnesium. So ito yung mga magaganda o healthier na kutkutin kesa kumain tayo ng mga junk foods na maaalat o kaya naman yung mga sobrang tamis. Number 9, pwede tayong mag-warm compress na may nabibili sa mga botika, yung rubber bag, lalagyan lang ng mainit na tubig, tapos babalutin ng tuwalya, ilagay sa puson o dun sa lower back natin. Kasi kapag may regla, yung iba reklamo, napakasakit ng kanilang puson o nung kanilang likod. So makakatulong ito. Number 10, makakatulong din ang masahe kasi ito makakapag-relax at makakabawas ng mga kirot na nararamdaman natin. Ito naman ang mga pwede nating iwasan o huwag gagawin kapag meron tayong regla at ito rin ang paliwanag. Number 1, huwag matakam sa mga maaalat tulad ng junk foods o yung mga mas maaalat na pagkain kasi meron tayong mga tinatawag na period food cravings. Parang nagdilihi ka sa alat o sa tamis. Kasi meron ng pagbabago sa estrogen, progesterone, tsaka mas naghahanap ng serotonin ang ating katawan. Kasi kapag maalat ang iyong kinain, mas dadami yung tubig sa iyong katawan. Ganon din sa iyong puson. So feeling mo, bloated ka at tsaka parang mas makabag o mahangin ang iyong tiyan. Number 2, iwas sa sobrang caffeine na inumin. Kasi maaari itong magdulot ng pagsakit ng ulo. Ano ang pwede mong ipalit? Pwede po ang peppermint tea o mga tsaa. Kasi ang maganda sa peppermint tea, nakakaalis ito ng kirot, ng hilo, at pagtatae. Kasi yung ibang nire-reglas, nagkakaroon din ng
mild diarrhea o nagtatais sila habang merong regla. Number 3, iwasan po yung pagdudush o irigasyon ng puwerta habang may regla. Kasi kapag nagpasok tayo ng tubig doon sa ating puwerta, maaring mag-introduce din tayo ng bacteria na maaring mag-cause ng infeksyon. At saka yung mga normal flora o yung mga mabubuting bacteria ay maaring mapatay kapag nadaanan sila ng tubig from the outside. Kasi mas naglilinis ang puwerta natin ng sarili with the good bacteria. Number 4, may mga babae maaaring busy kaya hindi sila nakapagpalit ng pads o pasador sa loob ng 4 na oras. So wag natin patagalin ng more than 4 to 6 hours kasi dadami yung bacteria dun sa inyong pads at pwedeng mag-cause yan ng infeksyon. Bukod pa doon sa, di ba, feeling ng wetness o basang-basa. So yung balat ninyo nakababad sa wet o basa. Pwedeng magkaroon ng rashes, pwedeng magdulot ng pangangati at ng mga butlig-butlig doon sa balat ng inyong maselang parte ng katawan. So, kailangan hugasan din. Pag nagpalit kayo ng pads, maghugas, warm water, gamit ang sabon na pangligo ninyo. Ibig sabihin, mild soap lang. Banlawan mabuti, tapos tuyuin. Tuyuin mabuti para mas dry ang feeling at hindi magkaroon ng mga pangangati o pagsakit dun sa maselang bahagi ng katawan. Number 5, wag na pong isasabay ang waxing o kaya ay pag-ahit o shaving dun sa maselang parte ng ating katawan. Kasi kapag may regla tayo, yung mas delicate yung ating balat kasi nga medyo wet. So maaari mong masugat ang iyong sarili kapag nag-pull o nag-shave. Maaring magdulot ito ng infeksyon. Lalo na yon, maaring may bacteria dun sa ating pads. So, magkakaroon ng infeksyon kapag may regla. Gawin nyo before or after ng inyong regla ang waxing at saka shaving. Number 6, yung talik, iwas-iwasan kung pwede. Pero kung talagang nagkaroon ng pagtatalik, pwede po kayong gumamit ng protection para hindi ma-introduce yung infeksyon dun sa ating loob ng puwerta. Number 7, iwas din po sa sigarilyo kasi nakita nila sa pag-aaral, mas na-enhance yung kirot o yung pain kapag nagsisigarilyo ang isang babae habang may regla. Parang mas masakit ang lahat. Number 8, huwag hihiga sa inyong kama nang hindi nagpalit ng pads o pasador kasi kakalat dun sa inyong kasuotan tsaka sa inyong bed. So may feeling of wetness. So mabababa din yung inyong maselang bahagi ng skin. Number 9, hindi rin po ito ang panahon ng self-breast examination kasi mas malaki ang breast ng isang babae kapag nagre-regla. So hindi nyo makakapa kung meron mang pagbabago na nadudulot o kaya naman, ang solusyon dyan, pwede kayong mag-self-breast examination sa pagitan ng 2 regla nyo. So, sa gitna nun, kung kailan mas normal yung breast contour para makapa nyo kung may mga bagong bilog na tutubo dun sa inyong breast. So, mas makakapa nyo yung bukol kapag hindi kayo nagre-regla. At number 10, huwag magpapakagutom kasi apektado ang inyong energy level. Masusungit kayo, mas manghihina kapag low ang inyong energy kasi nagpakagutom. Nabanggit ko nga kanina, meron namang mga pagkain pwedeng kainin habang kayo ay nagre-regla. Dadating ang regla ng isang babae, maaaring 30 days or 40 days or 50 days sa iba. So ito po ay talagang matagalan natin gagawin. Palagi natin gagawin. Ito po ang mga paalala. Sana makatulong sa ating mga girls. Maraming salamat po.